comment. Na-curious ako na kaya yun. 1, 2, 3. Maghihiwalay din yan. Ay, grabe yung mga... Pero usually may ganyan talaga, kahit sino magkasama, maghihiwalay din yan. Yung parang gano'n. Oo, pero tayo hindi. Gawin lang nakatawa. I was gonna say the exact same thing. Naunahan niya lang ako. Hindi naman kailangan ng host sa isang event. At kung meron man, hindi ko talaga bet si host dyan. Ay! Hindi ako papayag nun, ha? May tagapagsagal na. Bubunot lang po tayo dito. Siyempre kasi, di ba, parang kahit ano naman yung gawin natin, laging merong masasabi. Meron at meron. Para prepare tayo, we can somehow anticipate kung ano yung masasabi nila. And yung mga ilan dito, pwedeng naririnig na natin ngayon o pwedeng after ng wedding natin marinig. So, kung makita o mabasa natin to, ano kaya yung magiging response natin sa kanila? Kung i-voice out lang namin. Sige. Ayan, sige. So, bunot po tayo. Parehas po namin sasagutin. Apo. First comment. Na-curious ako na kaya yun. 1, 2, 3. Maghihiwalay din yan. Ay, grabe yung mga... Anong comment mo pag ganyan na-reply? Totoo, gagayahin niyo ako. Pero pag nabasa niyo po yan, na comment sa TikTok, ganyan, ano pong masasabi o sinasabi nila? Mauna ka. Mauna ka bago kami, ha? Kumiwalay ka muna rito sa mundo. Bumaba ka na, bilisan mo. Nagigil ako sa'yo. Grabe ni. Maghihiwalay din yan. Siguro. Hindi, joke lang. Joke lang. Nag-agree na lang. Oo na lang. Inggit ka lang eh. Inggit ka lang. Walang katabi sa jeep. Walang katabi sa pagtulog. Malamig ang gabi. Ay, sorry. Pare. Nakakata yung dalawa palaban talaga para wala magpapabagsak. Magdadala ako ng +3 sa wedding at ako ang magbabayad. Sila na nagdesisyon, ano? Talagang intayin kung ikaw din ikasal, 10 idadalin ko, ha? Huwag kang magrereklamo. Ang tanong, imbitado ka ba? Savage! Hindi ka naman pala invited. Magdadala ka pa ng kasama mo. Paparalin mo. Mic drop. I'm out. Ay! Ano kaya yan? Ay! Hindi naman kailangan ng host sa isang event. At kung meron man, hindi ko talaga bet si host dyan. Ay! Hindi ako papayag nun, ha? May tagapagsagal na. Hindi ko talaga bet si host jam. Ang tanong, bet ka ba? Di mo muna tanongin kung bet ka. At ang tanong, afford mo ba? Baka di mo lang afford, kaya hindi mo bet. Yun ay sa Diba? akin. Hindi naman kailangan ng host sa isang event. Eh, di kayong dalawa ikakasal ang Pwede naman. Di pala kailangan. Di kayong dalawa mag-entertain doon. Gawin yung host yung yung kapitana ng barangay. Nako. Ano na? Sinabi mo na lahat. Ano ba? Kung ikaw naman yung mag-alat, ano naman? Ang kinuha mo, family member lang, kakilala lang. Pero kapag ka-professional yung kinuha mo, like host yan. Yes! Yes! Kakiwa natin yung professional host, talagang yung memorable day natin, mas magiging Memorable, hindi lang sa clients, sa may kakasal. Sa ikakasal. Sila ng professional host. Totoo. Line of the day, parang host jam. Yes! Ikaw naman host jam, Ikaw naman. Ano mo naman, ano ba naman, hindi tayo tahimik ka lang. Hindi pa pwedeng ganon. Halika rito, ikaw host ka namin. I really respect everyone's opinion. Ayun! Hindi. May iba-iba tayong preferences talaga. Oo.
So masasabi ko na, sabi nga ni Tim, pwede naman na kamag-anak o ano. Ang kagandahan kapag ka-professional, saka well-experienced, Yes. ano mang mangyari, bumahaman, bumagyo man, may nakalimutan, wag naman sana, pero nangyari na to sa event namin, namatayan bigla ng kapatid niya pa mismo, an immediate family, and iba't ibang nawalan ng kuryente. Kuryente? Exactly, habang nag-e-event, naranasan na namin halos lahat ng mga pangyayari yan. At dahil naranasan na namin siya, kahit anumang mga inevitable challenges sa inyong wedding, kumbaga parang we already know how to handle. Yes. Ang maganda, Yun ang- kapag well-experienced Yes. talaga. Ma-execute ng mga-execute. Kahit Parang anong mangyari. si Host Jam! Ay, grabe gumastos ng sobrang mahal para sa kasal. Dapat hindi na gumagastos ng ganon at sa ibang bagay na lang ilaan. Ang dami comment sa atin ng ganyan. Ang daming ang comment, puro ganito Lalo na comment sa namin bill eh. natin sa ano, Oo. pagkain. Oo, sinasabi yan pang mayabang. Eh, paano gagawin mo? Ilang beses ka bang ikakasal? Sa buong buhay mo, balak mo bang ikasal ng 2 beses? Pangatlo, isang beses ka lang naman ikakasal sa buong buhay mo. Bakit hindi mo pa gandahan, di ba? Di ba pag-alaanan ng effort mo? Kasi isang beses ka lang naman ikakasal eh. Depende. Ako yun ha. Alam ko, plano ko isang beses lang. Hindi na ako Paano pag gusto ko 2 beses? Ha? Pagka yung, sa'yo ulit. Alangan sa iba! I mean nga, pagka sa atin 2, pwedeng pangalawa. Talagang yung inano pa niya, minake sure niya pa sa'yo ulit. Malamang! Ay, grabe kumastos sa sobrang mahal para sa kasal. Kasi sobrang mahal mo rin yung pagkakasal. Eto kung sasagutin ko ng maayos at hindi pa balang ha. Siyempre, spend what you can afford. Lagi ko yan sinasabi sa mga followers ko, lalo pag sinabi nila masyadong mahal yung ganito, parang hindi siya parang worth it or hindi siya practical. 'Di ba? May mga nagko-comment sa akin ng ganyan eh. Sa akin naman, hindi naman namin yan gagastusin kung hindi namin afford. 'Di ba? Parang kunyari, kunyari ikaw may pera ka na 200 pesos. Tapos may bibilin ka ng 201, meron ka gustong bagay na bilhin worth 180 pesos. Mahal na yung 180 pesos sa'yo kasi 200 lang yung meron budget ka. mo. Diba? Pero kung meron kang 100,000, binili mo yung 180 pesos, murang-mura lang yung 180 sa'yo. So, parang ganun yung sa amin. What we spend, kahit hindi sa kasalian, kahit sa ibang bagay. Kahit sa ibang bagay. Kahit sa leisure namin, gumala kami, ganyan. Kumain kami, mag-food trip kami, mag-hoard kami ng mga luho namin. Hindi namin yun bibilin nang hindi namin afford at nang hindi 3 times, 4 times, or 5 times nang kung magkano yung savings or income namin. So, ganun siya. So, kung kunyari para sa inyo, ay grabe gumastos ng sobrang mahal para sa kasal. Bukod sa deserve namin yon, gusto namin siyang gastos siya ng mahal eh. Bakit ba? Diba? Baka mahal sa inyo. Mura lang sa kanya. Ang pinaka-importante sa lahat, walang pakialamanan. Ha? Kung gusto gumastos ng ganyang kamahal sa kasal, pabayaan nyo, di naman pera ang ginastos dyan. O, gusto gumastos Naalala ng ko mahal. ano ba to? Si Oprah. Oprah talaga, yes. Namigay daw siya ng mga toys sa mga bata. Merong mga nag-comment na, ano ba yan? Di na lang sa pagkain nilagay. Bakit toys yung binigay niya? Blah, blah. Naranasan na daw kasing bata Ma-deprive. na walang nagregalo sa kanya every time na may occasion. Oo, may kahit anong occasion. So parang bilang bata, lahat nakikita niya meron, tapos siya wala. Kaya ayaw niyang maramdaman yun na mga bata na nasa charity or orphanage na ay, ito na naman ang New Year, ang birthday, ang Christmas, wala na naman ako. Yung parang gano'n. Healing your inner child, kumbaga. Exactly. So, doon nagmumula yung pagbibigay niya ng toys. Pero syempre, other than toys, may binigay din naman siya. Pero yung toys yung parang in-highlight kasi nila. Parang gano'n. So, parang lagi siyang may pinagmumulan as always. Alam mo yun. Kaya, honestly, yung part nga, alam mo talagang natutuwa ako sa Tony Talks na pagkaka-interview sa'yo doon. Nakwento mo doon na nung bata ka, yung parang usually tayong mga bata, yung Quiet aming lang. age natin, yung parang hindi tayo pwede magbigay masyado ng opinion natin, oo lang tayo, opo. Kahit Titignan ka lang, di ba, parang susunod ka na. Tsaka yung mga ganong na-depression, moment. hindi sila open sa ganon. Oo. Ganyan. Kaya, so parang ganun, may pinagmumulan na siya. May origin. Oo. Yung pagiging
opinionated ko, kasi mom ako before. Hindi ka pwedeng mag-talk, hindi ka pwedeng mag-speak. Diba? Bata ka lang, parang gano'n. Anak ka lang, gano'n. Yan. Kaya ngayon, very ko. At ngayon, naaano ko na talaga. And ngayon, nasasatisfy ko rin yung sarili ko pagka nasasabi ko talaga yung gusto ko sabihin. Kahit mama ko, kahit mga utol ko, sabihin ko talaga. Dati hindi, syempre takot ako dati. Kaya ngayon, di na ako pumapayag. Hindi nila ako pwede ganyan yun. And i-apply ko rin yun sa mga anak ko. Kaya may isip na sila, and nasasaktan ko sa sila. Aware ka na. Sabihin nila sa akin. Open and honest. Tsaka alam mo na eh. Naranasan mo na, so... Hindi yung, huwag ka sumasagot. Ano, huwag ka sumasagot? O, ba't di ka sumasagot? Sumagot ka. Ano ba talaga? Diba? Sumagot siya, pero parang ganun. Parang ayoko, sana mag-succeed ako. Sinasabi ko naman sa kanya na ayokong mararamdaman nila yun na pag may, or kahit may nangyayari sa kanila, may pinagdadaanan sila, ayokong mararamdaman nila na hindi nila kami doon pwede kausapin. Gusto kong maramdaman nila na ang pwede nilang lapitan unang-una kami. Pag mag-aaway kami, magugulat siya, isa lang pinag-aawayan namin. Hinalungkay ko pa rin yung kasalanan niya sa akin ng 2019. May baraha. Pagka natatalo na siya, mag-aanap ako sa pass. Lalapag ko yung baraha ko na to. Natatalo ako eh. Lapag ko. Meron akong credit. Ganon siya. Pero yung sinasabi niya na hindi niya hinahayaan talaga pag mali-mali yung mali. Sa akin, hindi na-apply niya yun. Mali Talagang hindi niya ako talaga. to-tolerate talaga. Hindi ko siya to-tolerate. Siguro nasanay siya ng puro ganon. Talagang lagi ko na siya sasalagin. Dati, tatanggapin ko lang. Hindi mapepede sa kahit Siyempre, nanguuto ka dati. Hindi mo talaga ako sasalagin. 3 taon. 3 taon na akong tiniis yun. Sinusuntok-suntok mo lang akong ganyan. Ako, ngayon. Mali. Hindi naman nasuntok mo, I mean, dami-dami, gano'n. Like, gano'n. Wait mo, ma'am, pag lumabas yung prenup video namin. Siguro niyan, no? May pakulo kami. Yes, abangan talaga. Palabas yung puwet ko dyan. So excited. Malagim. Malagim. Anong part na malagim? Patayan ba? Corn. Horny? Horny nga. Pakipanood na lang po yung Save the Day namin sa Sigurado, tatayuan mo. sasabihin ng mga tao, ito pala si Meiko. Programang ito ay rated Yes! Imbes na ready ka na ba? What ba?